Welcome to Donmar TV News Channel. Wala pang pinal na desisyon si Presidential Daughter at Davao City Mayor Sara Duterte Carpio kung tatakbo sa mas mataas na posisyon. Ito ang diniin ni Davao del Norte Governor Anthony Del Rosario, ang Secretary General ng partido ni Mayor Sara na hugpong ng pagbabago. Sa panayam ng DZRH, sinabi ni Del Rosario na hindi birong kumandidato at 1,000 beses na mas mahirap na desisyonan ang pagtakbong presidente. Pumutok ang usap-usapang tatakbo sa mas mataas na pwesto ang Presidential Daughter nang i-post ng maraming mambabatas ang kanilang pagbati sa mayorang kasa-celebrate lang ng kanyang kaarawan. Kahit si Duterte mismo ay nagsabing isa ang kanyang anak sa 5 personalidad na sa tingin niya ay maaaring humawak ng panguluhan. Naghahanda na ang kampo ni Vice President Leni Robredo kung sakaling magdidesisyon itong tumakbo bilang presidente sa darating na eleksyon. Ayon kay Attorney Barry Gutierrez, sa kapagsalita ni VP Leni, oras nang makapagdesisyon si Robredo ay tiyak ang kanilang buong suporta. Marami raw sa mga miyembro ng LPO Liberal Party ay nagsusulong na tumakbo sa pagkapresidente ang vice-presidente, ngunit nananatiling tikom ang bibig nito para sa 2022. Ikinukonsidera ni Taguig Congressman Alan Peter Cayetano ang pagtakbo sa 2022 presidential race. Sinabi ng kinatawan na sa ngayon ay nananatiling posible ang lahat, kabilang ang maaaring tambalan nila ni Senator Manny Pacquiao sa susunod na halalan. Ang fighting senator ay napaulat na naghahanda na rin na sumabak sa 2022 presidential election. Lately, the president announced the names of some potential candidates for presidential balls this coming 2022. Marami pong mga nadidismaya na di po kayo napasama sa mga names mentioned, especially sa mga naniniwala na mas hinug na kayo dahil nakita nila ang inyong performance sa Senate, ang inyong mga na-deliver sa House as House Speaker, and as a close confidant to the President on many critical times. What's your take on this, Speaker Cayetano? Well, thank you for that question. Pero ako po kasi pag sumuporta ako po 100%. September 29, 2019, I told yun, 2015 yun. the President, kaya kunin mo ako hindi, bilang Vice President mo, 100% yung support. So, at that time, 2015, okay, siya at si BBM nanliligaw bilang Vice President ni Pangulong Duterte. Imagine this, ha? Pareho. Even Trillanes, di ba? Trillanes, Cayetano, at BBM, mga nanliligaw yan na maging Vice President ni Pangulong Duterte. Nung kinuha niyo akong Vice President, alam mo naman, pumunta siya ng Ilocos, nakipag-usap kay Marcos. Hindi po ako nagtampo. Nung naapektuhan yung pagtakbo ko, lalo po akong nagsigasig na manalo siya. Kung maalala ninyo, o yung mga totoong Duterte supporter dito, merong mga pagkakataon na si Pangulong Duterte nagpunta ng Norte para kunin ang suporta ng Norte. At hindi ho nagtampo si Cayetano noon, kahit alam natin na magkalaban yung dalawa, di ba? Kahit kahit candidate ho si BBM na Vice President, hindi ho nagtampo yung tao. Tuloy pa rin. Anong natira naming resources, binuhos ko sa campaign niya. Nung pinangako sa akin yung... For your info, para sa mga hindi nakakaalam, papaalam ko na sa inyo. Alam niyo ho ba na si Cayetano ang isa sa pinaka-top funder ng campaign ni Pangulong Duterte? Google nyo. Hindi, Google nyo. Kayo ho mag-Google. Sige nga ho. Kaya nga sasabi ko sa inyo, put your money where your mouth is. Yeah, sige, kayo hong sumagot. Kasi kung talk at support, wala ho yan. Put where your money... Mali. Put your mouth where your money is. Ibig sabihin, sige nga ho. Kaya nga, i-google nyo ho. Wag nyo akong paniwalaan. I-google ninyo. Kung sino-sino ang mga top funded na sinabit ni Pangulong Duterte sa COMELEC. Kayo ho ang sumagot. Senate presidency at sabi niyang papatawag ang mga senador but he changed his mind in the last minute. Pinangako ni Pangulong Duterte kay Cayetano noon ang Senate presidency. Imagine niyo to, natalo si Cayetano. Sabi ni Pangulong Duterte, Senate President ka na lang. Last minute, dahil PDP President itong si Coco Pimentel. Alam niyo ginawa ni Coco Pimentel? Ginawa niyang
chairman si De Lima para makuha niya yung boto ni De Lima. At naging Senate President si Coco Pimentel ayon na rin sa basbas ni Pangulong Duterte. So supposedly, in other words, di ba, nilaglag o hindi pinabayaan ni Pangulong Duterte na matalo si Cayetano laban kay Coco Pimentel sa Senate Presidency. Pangalawa na yan. Una, yung campaign na hiningan niyan pumunta sa Norte si Pangulong Duterte. Ito, pangalawa. Hindi rin po ako nagtampo. That's why nung nagpahiring si Senator De Lima, ako pa rin ang nagdepensa sa kanya. Mamaya, papakita natin yan. Dinipensahan. Nung nag-hearing na si De Lima, sino ang talagang nakipaglaban kay Trillanes? Ipapaalala ko sa inyo. Sino? Si Cayetano, di ba? Sagutin nyo ako. Meron bang ibang nagdepensa doon? Nakaalyado ni Pangulong Duterte at that time? Wala ho. Wala. At that time, meron ng konting, hindi naman tampo. Dahil hindi ginawang Senate President ni Pangulong Duterte si Cayetano noon. Anong ginawa ni Cayetano? Nagtampo ba siya? Bahala kayo sa buhay nyo. Hindi nyo ako tinulungan Senate President eh. Ginawa nyo pang chairman ito si De Lima eh. Bahala kayo sa buhay nyo. Di ba? Ganun ang sagot ni Cayetano? Hindi. Pinagtanggol niya pa rin. Mamaya papakita ko. Nung pinangako sa akin yung speakership for the whole 3 years, nung kinausap ako na pwede ba maghati, hindi ako nagtampo. Netong huli, sinabihan niya. Speakership, pinangako din yun. Na ituloy-tuloy. Ito, ikwento niya. Ako, magtuloy-tuloy ka na hanggang December. Then nagbago ng isip nung nagkaroon ng mga ilang issues. And I am witness to that. As in, madaling araw na lang si Pangulong Duterte nagbago ng isip noon. I think the reason why, it's because of Mayor Sara Duterte. Kinausap siguro siya ng anak niya at talagang ang gusto ni Mayor Sara is si Velasco. So, hinayaan, hindi rin nun nagtampo. Nagtampo ba si Alan Cayetano? Hindi ho. No? Sinabi niya, ituloy mo yung budget. Tapos na-sacrifice yung budget dahil sa speakership. Hindi rin ako nagtampo. So, isama niya man ako o hindi, I'm committed till June 30, 2022 to support his administration. But I guess it's his prerogative kung sino nakikita niya na posibleng pumalit sa kanya o hindi. Yung iba hindi ho nakikinig eh. Ulitin ko sa mga hindi ho nakikinig at mahina ang kukote. Si Sara Duterte ho ang aking unang sinusuportahan. Kung hindi tatakbo si Sara Duterte, si Bongo ho ang aking sinusuportahan. Okay? Ulitin ko. Si Sara Duterte ho una. Pag hindi siya tatakbo, si Bongo. Pag hindi rin siya tatakbo, tsaka lang si Cayetano. Malinaw? Yung mga sarado isip dyan, saksak nyo sa kukote nyo to ha? Para malinaw.